si Bato de la Rosa. Si Bato ho, mga kababayan, ay nabalita, 'di ba? Nabalita nung pagkatapos na siya ay napunta doon sa loob ng Senado at nakalabas, nakatakas, mga bossing. Napabalita po yung hawak na mga barel ni Bato de la Rosa ay humigit kumulang 118 na mga barel. Kaya nga po ang sabi ng NBI, mga kababayan, si Bato de la Rosa daw po ay armado at delikado. Ngayon, ano ginawa nila? Nirevoke, mga bossing. Nirevoke yung mga papeles, dokumento nung lahat ng barel ni Bato de la Rosa. Sabi ni Aloli TV, 118 guns, Bato Kalbo. Ganyang kadami ho, mga kababayan. Sabi naman, noong mga lawyer ni Bato de la Rosa, ay naku, hindi po totoo na delikado at armado yung aming kliyente na si Bato de la Rosa. So kasabagay, yan naman po ang trabaho ng mga lawyer, ipagtanggol yung kanilang mga kliyente. Pero inilabas isa-isa 118 ang mga barel ni Bato de la Rosa. Sabi ko, kung renevoke na yon nung 1 linggo pa o 2 linggo na ang makalipas, ibig sabihin lahat ng daladala o nasa pag-aari ni Bato de la Rosa ay illegal na pong dala nila, mga kababayan. Ngayon po, balitang balita sa radyong sira. No? Isinuko na daw po ni Ronald Bato de la Rosa, mga kababayan, nagsuko na daw po si Ronald Bato de la Rosa, mga boss chief sir, ng ilan? Ayan, 20 ng kanyang firearms to the police, the PNP says. Ayan, panigurado naman mga boss chief sir, hindi si mismong Bato de la Rosa ang pupunta at magbibigay sa kanila niyan. May inutusan. Ang tanong, paano yung iba? Paano, kung 20 ito, paano yung 93 na mga barrel po? Ayan, 117 pala, eksaktong bilang. Paano yung 93 na mga barrel o 97, tama ba? O 17 o 97 na barrel na nasa pangangalaga pa din nila Bato de la Rosa. Madami po nagkokomento, madami nagsasabi na baka ang sinukulang ni Bato de la Rosa, mga kababayan, ay yung mga paltek, yung mga dispalinghado na. Ano po? Tapos iniwan yung mahaba at yung mga malalakas, mga kababayan. Ano ibig sabihin kung gano'n ang ginawa nila? At bakit hindi isinuko lahat, mga bossing? Mukhang kung i-analisa po natin, manlalaban. 'Di ba? Lahat 117 yung kanya barel, lahat ni-revoke, mga boss chief sir. Pero ilan lang ang isinuko? 20. Baka siguro inisa-isa pa ho nila yan O isa-isa ha. O ito, wala na to. Maliit ito. Tapos hindi na gumagana. Isuko mo na yan. Iwan mo yung malalakas sa atin. Ano po? Manlalaban yan. So mananatili po yung sinasabi ng NBI na ang kampo grupo ni Bato de la Rosa ay nananatili pong armado at delikado ho, mga kababayan. Diba? Ngayon, eto na po. May nangyayari at meron na naman po na mukhang lilipat, no? Parang kagaya nung kay Chis Escudero. Lilipat din. Dahil po kapag kami isa, mga kababayan, na pumasok, naging 13 sila, at ibinoto si Win Gatchalian bilang Senate President, etong kampo nitong sila Alan Peter Cayetano, alaws na ho to, mga bossing. No? Laglag na ho yan. Kaya nga, matatawa kayo, putik na yan. Yung Senate Blue Ribbon Committee daw ho, mga kababayan, sa labas na po ng Senado gagawin. Saan ka ba naman nakakita ng ganon? Lagi nyo sinasabi, kami ang lehitimo, kami ang tunay na Blue Ribbon Committee. Tapos, hindi na sa labas nyo gagawin yung Senate Blue Ribbon Committee. Di ba ho, isa sa pagsasabi sa mamamayang Pilipino, suko na kami. No? Hahayaan na namin kay Erwin Tulfo iyang Senate Blue Ribbon Committee. Tapos makikita nyo na yung kampo ni Erwin Tulfo, sila yung talagang patuloy na
hihiring ng Blue Ribbon Committee. Pero in fairness mga bossing, 18 marites. Sabi ni Erwin Tulfo, handa siyang mag-inhibit kagaya nung inyong hinihiling, no? Basta pupunta kayo. 'Di ba? Sabi ni Ryan Geronimo, hinaharang kasi. Sino naman pinapaniwalaan mong hinaharang 'yan? Anak maputik, sa umpisa pa lang hindi na sila pumunta doon. Hinaharang sila kasi nga hindi naman sila pupunta doon mismo sa Blue Ribbon Committee. Rekta dumiretso sila doon sa opisina ni Boy Sili, ni Robin Padilla. Di ba? Tsaka yung pagharang, chine-check lang naman sila noon. Nakapasok din sila, di ba? Nakapasok sila doon sa opisina ni Robin Padilla, pero bakit hindi? Ngayon, ang tanong, lalantad ulit ba? O pupunta ulit ba si Bato de la Rosa? O susugod ba ulit si Bato de la Rosa sa loob ng Senado, mga kababayan? Yan po ang tanong natin. Ang tingin ko, mga bossing, hindi na ho yata gagawin ulit. Di ba, Ma'am Chris Rose? Hindi na ulit gagawin, mga boss chief amuser, ni Bato de la Rosa yan. Minsan na pong nangatog ang tuhod, minsan na pong namutla ang muka ni Bato de la Rosa doon sa pagkakaipit sa Senado. Kayo po ba uulitin niyo yun? Natural, hindi. Mga kababayan. Natural, siguro, baka nasa utak yan, nasa utak ni Bato de la Rosa habang namumutla po doon sa loob ng Senado. Minumura sa loob niya si Peter Cayetano Bakit po? Di ba mismo ang sabi nila, si Peter Cayetano daw ang umudyok, si Peter Cayetano ang nagplano ng lahat ng ito para makuha niya yung pagiging SP kay dating Senate President Tito Soto. Lahat kay Peter Cayetano na plano ho, mga kababayan. So natural, siya sisisihin ni Bato kung hindi nakawala yun. Kaya ako naniniwala talaga yung barilan doon sa Senado, mga kababayan. Talagang may udyok ng malalaking mga senador yon para lumakas ang loob ni Aplaska, di ba, Jenny Ramos? Siyempre, i-check mga papasok sa Senate for safety. Pero nakapasok din naman di ba? Dumiretso nga doon sa opisina ni Robin Padilla. Nakapasok. Ang tanong, kung talagang pupunta sila doon, bakit hindi sila dumiretso sa loob nung mismong pinagsesesyonan ng Blue Ribbon Committee? Sa madaling salita, wala, hindi talaga sila pupunta dahil iba ho ang tanungan doon sa Blue Ribbon Committee na yon versus doon sa Green Ribbon Committee ni Rodante Marcoleta. Basahin muna natin to. No, mabilisan. Just in, Senator Ronald Bato de la Rosa Camps has surrendered 20 of his firearms to the police. The PNP says last May, the PNP firearms and explosive office revoked de la Rosa's silence to own and possess firearms, as well as the registration to his 117 guns amid an ICC warrant of arrest. Dati ang yabang-yabang ni Tobats. Laging sinasabi ni Tobats, come on Mr. Trillanes, make madi. Ngayon po yung mga DDS, nayayabangan daw sila kay dating Senador Antonio Trillanes. Kasi wala naman daw pong karapatan si Antonio Trillanes na pumunta doon mismo sa Senate para si Bato de la Rosa para arestuhin. Baka nakakalimutan nila may NBI doon. Sabi nga ni Attorney Melvin Matibag, 2 babae po ang inilagay namin dito sa labas ng Senado para sila mismo ang haharap kay Bato de la Rosa, mabawasan yung tensyon. Kaya lang ang ginawa, itinulak ni Bato de la Rosa na ang palabas naman nila doon sa Senado, kasampu ng mga kasama niya ay daw po, ni wrestling daw po si Calvo, mga kababayan. Nandun si Trillanes, nandun din ang NBI, mga kababayan, para iserve ang warrant of arrest. So sa makatwid po, hindi lang mag-isa o hindi lang si Trillanes o hindi si Trillanes ang magbabasa ng Miranda rights o ang magpapakita ng warrant of arrest kay Bato de la Rosa. NBI po mismo. Nandun lang sa Gedli
At iyon po, baka nakakalimutan ng mga DDS, iyon po ay dahil sa personal na imbitasyon ni Bato de la Rosa kay Trillanes. Ayan, sinasabi ko dito sa mga DDS na ito eh. Ang yayabang ninyo, ang lalakas ninyong maghamon. Kapag ka nandyan na, wala na kayo, supot na kayo. Parang si Baste Duterte. Di ba? Ang yabang-yabang, pag ang lakas-lakas ng loob ni Baste Duterte, pag binugbog daw, pag nagsuntukan daw, silang dalawa ni General Torre. Bubugbugin niya daw, sasampalin niya daw si General Torre. Ang putik na yan, nasaan? Hanggang ngayon, wala. So, ibig sabihin, ang galawan, kilusan, at diskarte nitong mga ito. Malakas maghamon, pero pagkadating na, harapan na, wala na ho, mga kababayan. Hindi na sisipot. End na. Di ba? Sabi ni Luis Papa, kung gawin nila yan, naghanap ng kakampi nila para talaga magkagulo ang Senado. Ano po yun, Sir? Sandali, hindi ko lang naintindihan. Kung gawin nila yan, naghanap ng kakampi nila para talaga magkagulo ang Senado. Medyo nalito lang ho ako doon. Ano? Duwag si Bato, umiiyak na nagsusumbong kay Cayetano na may NBI at si Sentry daw ay nasa labas ng library. Correct po yan. Ngayon, ang tanong ho, mga kababayan, dahil nga ito pong si Senador Joel Villanueva po, mga boss chief amo sir, ay nagpaparamdam na. Kagaya nung ibinablog natin at binabalita natin sa inyo, mga boss chief amo sir, na maaari posible na itong si Joel Villanueva ay lumipat ng kampo o magparamdam na sa kadahilan ng baka nakukonsensya na, baka napapaisip na. Alam naman po natin na si Joel Villanueva ho, mga kababayan, laking simbahan. O, di ba? Uulitin ko mga DDS, hindi porket nagpaparamdam, nararamdaman namin na posibleng lumipat itong si Joel Villanueva ay parang, sasabihin na namin, walang kaso si Villanueva. Hindi kami ganon. Mananatili kami na magtatanong at papaimbestigahan. Kumbaga, tuloy-tuloy pa din po yung panawagan namin na etong mga ito ay malitis at lumabas ang katotohanan. O yan, sabi ni Ryan Geronimo ulit. O, takot sa kaso si Senator Joel. Yan yung mga sinasabi ho ng mga DDS, mga bossing.